topic today is about the six deadly of Satan. Ang anim na pamatay ni Satanas. Alam niyo po ba? Sino ba si Satanas? Si Satanas po ay isang nilalang na hindi nakikita na mula sa langit itinapon ng Diyos sapagkat nung nasa langit po siya, isa po siyang anghel na napakaganda, walang kapintasan, at siya po ay napakaganda ang boses, at siya po ang music director ng mga anghel sa kalangitan. Kaya lang po dumating ang point na si Satanas ay naging hambog, naging mapagmalaki. Gusto pa po niyang higitan ang Diyos. Naging mapagmataas. Kaya po siya ay pinarusahan ng Diyos. Kasama po yung mga fallen angels, yung mga anghel sa kalangitan na naging kapanalig niya. Kaya itinapon po sila sa lupa, sa mundo. Ngayon, dahil po si Satanas ay nasa lupa, siya po ngayon ay paroot parito sa apat na sulok ng buong daigdig. At wala po siyang gustong gawin. Ang pinaka-primary purpose po ni Satan ay ang mga tao ay ilayo sa Diyos. Ang mga tao ay magkaroon ng galit, hinanakit, sama ng loob, at talagang sumbatan ang Diyos at talagang magpakasama. Ang promotor po niyan ay walang iba kundi si Satanas. Yan po ang trabaho po ni Satanas. At ang talagang pinagpopokosan po ni Satanas ay hindi yung mga taong nasa kanya na. Sino po ba yung mga taong nasa kanya na? Ito yung mga taong nakalubog, namumuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sa kasamaan. Yan po hindi na po niya pinagpopokosan sapagkat yan po ay nasa ilalim na po ng kanyang control and power. Ang kanya pong pinagpopokosan ngayon ay ang kauna-unahan po niyang talagang pinagtutuunan po ng matinding focus ay ang mga naglilingkod at ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit ang buhay para makapaglapit ng mga tao at makapagpabago ng buhay para makilala ang ating Panginoon. Yan po talaga ang kanyang inaatake. Matindi ang temptation, matindi ang ginagawa niyang atake para ito'y huminto, para ito ay hindi na maglingkod sa Panginoon. At pangalawa, ang bawat isang nakakilala sa ating Panginoon. Talagang i-distract niya talaga yan. Talagang gagawa siya ng kaparaanan para muli talaga ay magbalik sa lusak ng kasalanan yung mga taong ito. Kaya ito pong topic natin ito ay isi-share ko po ngayon sa inyo the 6 deadly deeds of Satan. Pero hindi ko po ito kayang tapusin ngayon. Masyado po tayong tatanghaliin. Part 1 lang muna po ang aking isi-share. Yung pong 3 days na ginagawa ng kaaway, na ginagamit niya upang talagang patayin ang ating po talagang relasyon, ang ating maalab na paglilingkod, ang ating maalab na pagsunod sa Panginoon. Yan talaga ang gusto niyang patayin sa maraming mga Kristiyano at mananampalataya, especially ang mga tapat na lingkod ng Diyos. Sa iba't ibang kaparaanan, gagawa siya at gagawa sa buhay ng maraming mga lingkod ng Diyos at mananampalataya. Okay, handa na ba kayo mga kapatid? Sa the 6 deadly days of Satan. Punta muna po tayo sa pinaka-primary text, sa pinaka-main text. Sabi po doon sa John chapter 10 verse 10. Mismo ang ating Panginoon ang may sabi dito. At siya mismo ang nagturo nito. Sabi po dyan sa John 10:10a, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, magwasak. 3 po ang main purpose ni Satanas kung bakit siya paroot parito sa apat na sulok ng daigdig. To steal, to kill, and to destroy. Ano po yung kanyang gustong nakawin? Dinanakaw niya ang mga natanim na salita ng Diyos sa puso't isip ng bawat isang mananampalataya para hindi ito magbunga, hindi ito lumago. Tinanakaw niya ang kagalakan, kapayapaan,
Ninanakaw niya ang maraming bagay sa buhay ng isang tao para hindi lumago, hindi lumalim, hindi magpatuloy sa Panginoon. Pinapatay niya physically and spiritually ang bawat isang taong nakikita niyan tapat na unti-unti sumusunod sa Panginoon. Pinapatay niya yung ningas, yung apoy. Pinapatay niyang pisikal. Pinapatay niyang espiritual. Yung lahat na natatanim sa puso ng isang tao. Winawasak niya ang buhay ng mga mananampalataya. Winawasak niya ang pag-asa, ang pangarap ng mga taong ito, especially yung mga kabataan na nais magpagamit sa Panginoon, gamitin ang buhay. Wawasakin niya ang buhay. Wawasakin niya ang pamilya. Kaya pansinin niyo po mga kapatid, napakaraming ginagamit na mga bagay si Satanas para wasakin ang buhay, ang bawat pamilya, ang bawat kabataan. Ano-ano po yan? Yan po yung iba't ibang uri ng bisyo. Pinawasak niya po ang buhay. Even po ang technology. Kapag ang kabataan ay nagumon sa social media, especially po yung mga gaming, marami na pong kabataan na namatay dahil hindi na natutulog, hindi na kumakain, naging addiction yung paglalaro po ng mga online gaming. Yung mga Dota na yan, yung mga iba't ibang mga laro po na yan, sa una po libangan lang. Pero ganung katuso si Satanas, gagawin, ibabaon ang gusto sa isip at damdamin ng mga kabataang ito. Hindi lang kabataan, marami din pong katandaan. Para po kapag addict na, wala nang magagawa sa buhay. Hindi na nakakatulog, hindi na kumakain, napabayaan ng pag-aaral, winawasak ang buhay. Trabaho po yan ni Satanas. Lahat ng mga games sa cellphone, sa internet, sa computer, lahat po yan, karamihan po yan, ang promotor po yan, ang nag-produce po yan, ginamit lang yung mga IT, si Satanas po yun. Kaya, ingat po tayo mga magulang, even ng mga kabataan, especially po mga estudyante. Yan po ang ginagamit ni Satanas para wasakin ang kinabukasan at ang buhay, relasyon ng bawat isang tao sa Diyos. Yan po, internet, mga gamings na yan. Pangalawa, yung drugs, yung shabu, iba't ibang uri ng mga droga na napakarami nagiging addict. Nawasak ang pamilya, nawasak ang buhay. Dahil yan ang gusto ni Satanas. Kaya sa naparito, sabi ng Panginoon, upang pumatay, magwasak at magnakaw. Winawasak niya ang magandang buhay. Winawasak niya ang magandang relasyon ng mag-asawa, ng pamilya sa pamamagitan lang ng dulot ng bisyo sa droga. Mula sa marijuana, mula sa shabu, ginagamit po yan ni Satanas. At ang iba't ibang uri pa po ng mga bisyo na kinahuhumalingan ng bawat isang tao na dito nagugumon, yan ay nagwawasak ng kinabukasan, nagwawasak ng pamilya, nagwawasak ng buhay. Yan po ay produkto lahat ni Satanas. Kaya mga kapatid, wag na wag po tayo magpapailalim sa kapangyarihan ni Satanas sa lahat ng kanyang mga produkto na nasa mundo na nagwawasak ng buhay ng bawat isang tao. Sapagkat yan po ang trabaho ni Satanas. Kaya tingnan niyo po, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kasi kapag tayo ay gutom, uhaw, sabik na makapakinig, makapunta sa mga gawain, cell group, prayer meeting, Bible study, ganito pagsamba na kung saan ay itinuturo ang salita ng Diyos. Dito po natin malalaman yung mga bagay na hindi natin alam. Sapagkat yan ang dulot ng salita ng Diyos. Even po, yung pagpunta natin sa mga gawain, hahadlangan ka talaga.
ng kaaway, sapagkat alam niya kapag nakarating ka sa gawain ng Panginoon na kung saan nagpe-fellowship, nagse-sharing, nagpapalakasan at nag-aaralan, hinuhubog tayo ng very powerful Word of God. Alam niya na may magaganap at may mangyayari sa buhay natin. Kaya siya po ay gagawa at hahadlang sa bawat isa. Kaya makikita po natin mga kapatid, the 6 deadly deeds of Satan. And then, next verse, 1 John 5:19. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. The whole world is under the power of Satan. Evil one. Inalaw ng Diyos nang mula sa matapon sa lupa. Itong si Satanas ay nagpaparoot parito na kasama ang kanyang mga kampo na masasamang espiritu upang gumawa ng hindi maganda sa napakaraming tao at hindi po tayo exempted doon. Kung maalala niyo po ang ating Panginoong Kristo na bugtong na anak ng Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawan lupa sa Matthew chapter 4. Makikita po natin mismo ang ating Panginoong Kristo ay hindi po nakaligtas sa panunukso para ang ating Panginoon ay tuksohin niya at talagang makagawa ng mga bagay na inuudyok niya para talikuran ang Diyos Ama niya. Ang ating Panginoong Kristo na po yun. The anointed one. Very powerful. Pero hindi po nangimi si Satanas na tuksohin ang ating Panginoon. How much more ikaw, ako, tayong lahat, ang hindi talaga niya aatakihin para tayo panlamigin, panlupaypayin, ilayo at mapalayo at isang araw wala na tayong gana na manalangin, wala na tayong gana na magbasa ng Bible, wala na tayong gana na dumalo sa mga gawain sapagkat nagtagumpay na si Satanas sa buhay mo. Yun ang pinakamalungkot na senaryo na mararanasan ng isang mananampalataya na hindi niya namalayan na unti-unti siya. Ganun po katuso po si Satanas. Hindi kanya bibiglain. Unti-untiin kaling niya. Gradually. At isang araw, mawiwindang ka na mabubulaga ka. Wala ka ng ganang manalangin. Wala ka ng ganang makipag-fellowship. Wala ka ng ganang makipag-sharing sa mga kapatiran. Wala ka ng ganang ikwento ang mga kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Nakapokus ko na sa maraming bagay na pinagpopokusan mo. Either sa hanap buhay mo, sa pangarap mo, sa pag-aaral mo. Hindi mo alam na agawa na si Satanas sa buhay mo. Dahil, ala na. Totally empty. Ay, wala ka ng ganang manalangin. Wala ka ng ganang magbasa ng Bible. Wala ka ng ganang dumalo sa mga gawain. At wala ka ng ganang pumunta ng church papag-araw ng linggo. Yun po ang pinakamalungkot na senaryo na po pwedeng maranasan ng isang tao na nakakilala sa Lord pero hindi niya namalayan nakagawa ang kaaway, napatay siya ng kaaway. Spiritually dead. Kaya po napakatuso ni Satanas. Kaya po sa umagang ito po gusto ko pong ituro sa inyo sapagkat alam niyo po, ito pong huling mga panahong ito, in last generation, yung deception ng kaaway ay napakatindi na po. Kaya pag hindi po tayo maingat, grabe po ang deception spirit. Di mo alam, yung cellphone mo lagi mong taban. Di mo alam, dumadali na pala ang kapangyarihan ni Satanas sa cellphone iyan. Na kung saan nahuhumaling ka sa maraming bagay, na ilalayo ka na panlalamig ka na, nawawalan ka na ng panahon sa Panginoon. Grabe po ang deception. Ang internet, grabe po. Ang YouTube, pag hindi po tinatama, nagamit ang tama ang YouTube, ang Google. Nagagamit mo ng tama ang YouTube, nagagamit mo ng tama ang Google. O ano gusto mong i-search at panoorin. Pero pwede ka rin ma-decept ng kaaway sa mga bagay na yan. Pagkat sa huling panahon na po tayo. Ano sabi ng Panginoon? Sa huling panahon,
manlalamig ang pananampalataya ng marami. Bakit manlalamig? Kasi nakagawa si Satanas sa buhay ng bawat isa. Pero sa huling panahon ng mga tunay na tapat, mananatiling tapat, patuloy na maglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Pero napakarami daw na manlalamig sa pananampalataya at tatalikod sa pananampalataya. Kapatid, ingat po tayo. Baka hindi natin namamalayan isang araw. Akala natin okay pa tayo. Pero spiritually speaking, wala ka na palang nararamdamang galak. Wala ka na palang nararamdamang passion to honor, to worship, to serve our God. Wala na pala. Isang araw pala, tumatayo ka, nagpapatuloy ka, pero wala na pala. Parang ritual na lang yung ginagawa. At ang pinakamahirap, yung talagang totally na wala ka ng gana sa lahat ng bagay para sa Panginoon. Yun na po talaga yung nakalulungkot na mararanasan ng bawat isang mananampalataya. Naalala ko po yung dating Grand Chess Master na si Eugene Torre nung kabataan ko pa po. Siya po yung sikat na Grand Master Eugene Torre International. Napakahusay po niya sa larong chess. At isang araw merong pong reporter na nagtanong po sa kanya. Sabi kay Eugene Torre, "Sir, napakahusay niyo po sa paglaro ng chess. Kahit sino po yung makalaban niyo, mga international player ng chess, bakit hindi po kayo matalo-talo?" At ang sagot po ni Grandmaster Eugene Torre, "Alam mo ang isang sikreto ko lang, kung bakit ako ay hindi nila matalo-talo at nahihirapan silang talunin ako. Pinag-aaralan ko lahat ang atake ng kaaway ng aking kalaban sa chess. Hindi lang ako mahusay sa pag-move sa aking pag-atake sa kaaway, kundi yung mga move niya, sobra kong pinag-aaralan. Yung pag-atake niya, yung preparasyon pa lang niya, kung papaano niya akong i-checkmate, alam ko na kagad yung mga move niya. At yung kagad ay dinidepensahan ko. Kaya hindi niya ako natatalo." Bumanga po yung nagtanong. Ang gandang sagot sa isang tanong na napakaganda. Ano po yung pwede nating makuha doon sa kwentong ito patungkol po kay Eugene Torre na isang Grand Chess International Master Champion? Alam niyo po, hindi tayo madadali ni Satanas. Hindi tayo mahuhulog sa tukso. Hindi niya tayo kayang panlamigin, panlupaypayin. Higit sa lahat, italikod sa Diyos kapag alam natin lahat ang kanyang atake. Gumagalaw pa lang siya, nagpaplano pa lang siya na tayo i-tempt, tayo tuksohin, tayo panlamigin. Alam na natin na siya yung gumagalaw at ito ay kina-counter na natin. Kaya hindi tayo mapanlulupaypay. Kasi alam na kagad natin, advance tayo. Dumipensa at humakbang sa galaw ng kaaway. Kaya mga kapatid, ito po dapat yung ma-maintain po natin sa ating buhay. Na dapat, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, dapat alam natin lagi sa bawat saglit, bawat oras, ang mga hakbang, ang mga atake ni Satanas sa buhay natin. Kapag alam mo ang isang bagay na ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo, ay parang hindi nagiging maganda sa buhay espiritual mo yung bagay na yon. Hintuan mo kapatid. At huwag mo nang susubukan pa na ikaw ay magpatuloy sa mga bagay na ginagawa mo dahil alam mo na iyon ay deception ng kaaway. Iyon ay atake at temptation ng kaaway para ikaw ay ibulid sa kasalanan, ilubog sa kasalanan, ibagsak sa kasalanan. Dapat alam kagad natin yun. Okay, ang kauna-unahang letter D na ginagamit na pamatay ni Satanas ay tinatawag na despair. Everybody says, despair. Ano po ba ibig sabihin yan? Kawalang pag-asa. Ang unang-unang atake na ginagawa ni Satanas sa napakaraming mga Kristiyano, napakaraming mananampalataya, especially ang napakaraming tapat na naglilingkod sa Diyos. Kapag ikaw ay nag-iisa na lang,
kapag ikaw ay nagmumuni-muni na lang, lalagyan ka ng napakarami sa kaisipan, damdamin mo ng kawalan ng pag-asa. Ididispair ka ni Satanas. Kahit ikaw ngayon sa oras na ito ay talagang napakatindi ng pag-asa mo sa Panginoon, pero isang saglit lang, split second, kapag ikay nag-iisa sa kwarto mo, nag-iisa kang bumibiyahe, nagdadrive, nagtatrabaho, wala kang kausap, ang kaaway ay nandiyan, umiikot sa tabi mo lang, inaatake niya ang isip mo, damdamin mo, para i-despair ka, para yung pag-asa mo tanggalin, i-collapse, pabagsakin. Sapagkat kapag ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, ang isang lingkod ng Diyos, yung kanyang hope sa Panginoon ay nag-collapse, ito ang pinakamalungkot na senaryo. Kaya tayo nakapagpapatuloy dahil meron tayong pag-asa na inaasahan sa ating Panginoon. Ano ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8? Sabi ni Pablo, ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Ito yung napakagandang katangian ni Apostol Pablo, one of the apostle of our Lord Jesus Christ. Kahit paulit-ulit na talagang pinipersonal siya ng mga iba't ibang uri ng mga leader ng relihiyon nung araw, ng mga maimpluwensyang leader ng mga relihiyon, mga Pharisees, mga Sadducees, mga Eskriba, talagang pinipersonal siya, ginigipit siya. Naranasan niya yon. Ipinakulong siya, pinahagupit siya, pinabugbog siya. Pero sabi po ni Pablo, ginigipit kami sa kabi-kabila. Ano ibig sabihin nun? Narito, nasa harap, nasa likod. Wala sang sulok. Puntahan, kahit saan sa lumingon, kahit saan sa humarap, kahit saan sa magpunta sa kanyang paglilingkod bilang apostol. Pero patuloy siyang pinipersonal, patuloy siyang ginigipit. Pero sabi ni Pablo, kung minsay nag-aalinlangan na kami, dumating din po sa buhay ni Pablo na nagkakaroon na po siya ng doubt. Si Pablo na po yan, na napakatibay, napakalalim ng kanyang pananampalataya, ng kanyang relasyon sa Panginoon. Pero dumating din po sa buhay ni Pablo na nagkakaroon na po siya ng doubt. Siya po ang may sabi. Kasi naglilingkod siya ng tapat, pero bakit ganito? Hanggang naglilingkod siya ng tapat, hanggang sumusunod siya ng tapat, pero ayaw lumubay yung mga problema, yung mga pagsubok, personal na ginagawa sa kanya ng mga maimpluwensyang tao. Pero ang maganda po kay Pablo, yung sinabi niya po sa bandang huli, sa verse 8 ng 2 Corinthians chapter 4, ano po ang sabi niya? Ngunit di nawawala ng pag-asa. Kasi po ang kasunod na po ng mga puro problema, puro pagsubok, na halos hindi na matapos-tapos, dating ng dating, patong-patong, bumubulusok, kaliwa, kanan, harap, likod. Yun, magkakaroon ng pag-aalinlangan, nandiyan si Satanas, nabubulong pa sa'yo. Puminto ka na, maglubay ka na. Yung hope mo, yung pag-asa mo na tinanggap sa Panginoon, mawawala yun. At kapag nawala yung pag-asa, yun ang gustong-gusto ni Satanas, na yung hope natin sa Panginoon ay mawala. Isang araw, ikaw ay magbabalik sa dating buhay. Mas matindi pa sa dati. Kasi naibagsak ka ng kaaway, natanggal niya, napatay niya ang pag-asa mo na inaasahan sa ating Panginoon. Pero si Pablo ang inam. Kahit patong-patong, kahit sunod-sunod, hindi matapos-tapos ang pagigipit, ang pamimersonal sa kanya, ang pagpapahirap sa kanya, ipinabilanggo siya, ipinabugbog siya, ipinahataw siya ng ilang ulit na paghampas. Grabe po yun. Pero sabi nga niya, ngunit di nawawalan ng pag-asa sa aking Panginoon.
Yun po yung pinakamagandang pag-counter natin sa kaaway. Na kapag dumating sa buhay ng bawat isa po sa inyo mga kapatid, na parang hindi natatapos ang problema, ang pagsubok, ang mga negative situation sa buhay mo, in any kinds of negative situation, relational, financial, yung health mo, pasunod-sunod. Talagang hindi po pwedeng hindi ka talaga mag-alinlangan dyan. Hindi po pwedeng hindi kumalog ang pananampalataya mo. Hindi po pwedeng hindi ka magkaroon ng doubt. Pero ang mahalaga, manatili yung pag-asa mo na iyong i-claim, iyong ipoproclaim. Ang Diyos ko, hindi ako iiwan. Ang Diyos ko, ang tutulong sa akin. Ang aking Panginoon ay nangako, hindi siya ako iiwan ni pababayaan man. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Hindi ka magpapatalo sa mga negatibong pinagdadaanan mo sa buhay. Ipoproklama mo, idideklara mo, magsasaysay ka ng pag-asa, ng pananalig, ng pagtitiwala sa Panginoon mong nakilala na kahit ano yung pinagdadaanan mo, kahit ano yung ginagawa sa iyo ng mga tao sa paligid, pero sasabihin mo, meron kang Diyos na napakabuti, na ikaw ay hindi pababayaan. Isaiah chapter 41 verse 10, sabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Sasamahan kita. Tutulungan kita. Ako ang iyong Diyos. Hindi kita pababayaan. Yun po yung napakasarap na nakakintal sa isip at puso natin, na tinatayuan natin sa pananampalataya na may kasamang pagtitiwala at pag-asa na hindi mananakaw, hindi mapapatay, hindi mawawasak ni Satanas, sapagkat yung salita ng Diyos na pangako sa atin, patuloy nating aasahan at pagtitiwalaan. Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Kaya, di po natin mararanasan yung tinatawag na despair, yung mawawalan tayo ng pag-asa. Alam niyo po ba, hindi lang po pag-asa ang nais nakawin sa atin ni Satanas. Hindi lang po yung hope natin sa Panginoon. Meron pa po siyang gustong nakawin sa atin, patayin sa atin, wasakin sa ating buhay. Yung pong binabanggit sa 2 Corinthians chapter 13, verse 13. The three of these is still remain. Ano po yun? Hope, faith, and love. Ang tatlong iti mananatili, ang pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Yung tatlong pong iyan, sa buhay natin, yan po yung gustong nakawin, tanggalin ni Satanas sa buhay mo kapatid, sa buhay natin lahat. Yung faith, hope, and love. Tanong, sa paanong paraan ninanakaw ni Satanas ang pananampalataya natin, ang pag-asa natin, at ang pag-ibig natin sa Panginoon? Sa paanong paraan? Okay. Pananampalataya or faith. Saan nagmumula ang ating pananampalataya, mga kapatid? Saan po pwedeng magsimula at pwede tayo magkaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan ay sinabi ng Diyos sa kanyang salita sa Romans chapter 10 verse 17. Faith comes from hearing, and hearing the Word of God about Jesus Christ. Ang pananampalataya ay magsisimula sa paikinig at paikinig at paikinig ng salita ng Diyos patungkol kay Kristo. Kaya yung lugar na ito, kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon, ang laging dulot niyan, pananampalataya. May pananampalataya na kayo, pero patuloy pa rin kayong sabik, uhaw, na dumalo sa mga gawain, doon nabibuild, doon tumitibay, doon nag-grow yung ating pananampalataya. Pero si Satanas, ang trabaho niya, ibagsak, paguhuin,
nakawin yung ating pananampalataya. Ayaw na ayaw ni Satanas na ang tao ay makapakinig ng salita ng Diyos sa tamang mga ngaral. Gusto niya ang tao makapakinig sa mga maling aral kasi alam niyang maliligaw lang ng pananampalataya ang taong yan. But the moment ang isang tao ay nakikinig ng tamang aral, ayaw na ayaw yon ni Satanas. At ayaw na ayaw niyang ang tao ay magbasa, makinig, mag-aral ng salita ng Diyos patungkol sa ating panahon. Bakit? Sapagkat diyan titibay at lalago ang ating pananampalataya. Ngayon, ano ang pwedeng gawin ni Satanas para ang pananampalataya mo ay mag-collapse, mawala, bumagsak? Bibigyan kanya ng katamaran na dumalo sa mga gawain. Yan ang primary strategic tool ni Satan para ang Kristiyano ay maging bansot, hindi lumago, hindi lumalim, maging malamig, maging maligamgam. Bibigyan kanya ng katamaran na magbasa ng Bible. Bibigyan kanya ng katamaran na manood sa YouTube na maraming mga nangangaral patungkol sa ating Panginoon na makatutulong sa iyo para lumalim, lumago ang iyong pananampalataya. Instead na yun ang panoorin mo. Kapag ikay nasa bahay, dadaling ka niya sa maraming panoorin sa social media na hindi makatutulong sa iyong relasyon sa Diyos. Even ang pagpunta sa mga gawain, especially pag linggo, bibigyan kanya ng panlalamig, ng katamaran, ng kaabalahan, para hindi ka makapunta sa church, para hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Kasi the moment we feel, the moment we experience the divine presence of God, kapag tayo nagsasama-sama, may nangyayari sa buhay natin. Hindi mo namamalayan pag naramdaman mo presence ng Lord, nakukundig ka, napapaluha ka na lang. Tumataas ang kamay mo, umiiyak ka, nagre-repent ka, nagsasaysay ka ng pagsunod sa Panginoon. Kasi presensya pa lang po ng Lord yun, binabago na tayo ng Lord. Ayaw na ayaw ni Satanas na maranasan natin yon. Ang gusto ni Satanas, lagyan ka ng hinanakit, galit, sama ng loob sa damdamin at puso mo para ikaw talaga ay hindi na makipag-fellowship, hindi na maging active, maglingkod at sumunod sa Panginoon. Yan ay trabaho ni Satanas. Panlalamigin yung pananampalataya mo. Ulitin ko, ang pananampalataya nagsisimula sa paikinig, pagbabasa, panunood ng mga salita ng Diyos sa maraming panoorin. Pero kapag lahat yan, wala ka ng gana, kahit may pananampalataya ka, magkukulaps yan. Manlalamig yan. Kasi hindi mo inaalagaan yung pananampalataya mo na natimo para palaguin, para patibayin, para i-build. Wala kang ginagawang effort. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikipag-fellowship, hindi ka dumadalo sa mga gawain, hindi ka sumasamba. Ano magiging cause niyan? Isang araw para kang frozen. Para kang frozen. Malamig pa sa yelo. At kapag malamig ka na sa yelo, ang cause niyan, ala na, mawawalan ka na ng gana. Makipag-sharing, makipag-fellowship, mawawalan ka na ng gana na mag-testify. Ano ite-testify mo? Wala ka nang ganang makipag-fellowship, wala ka nang gana na manalangin, wala ka nang ganang magbasa ng Bible, wala ka na rin ganang manood sa YouTube, sa Google, mag-search kung paano makatutulong na ikaw ay palakasin. Wala na lahat.
At yon ang gustong-gusto ng kaaway. Nanakaw niya, naigupo niya, napabagsak niya ang iyong pananampalataya. Dahil nawalan ka ng gana sa mga bagay kung papaanong ikaw ay lalalim at lalago. Kaya mga kapatid, panatilihin po natin na tayo po'y laging sabik at uhaw. Kapatid, kung nawalan ka ng gana sa mga bagay na makapagpapalakas sa iyong pananampalataya, exercise mo uli ang iyong spiritual life. Muli ka uling mag-focus sa Word of God. Muli ka uling manood sa mga YouTube, sa Google na mga makapagpapalakas sa iyo. Ang dami pong mga mangangaral sa YouTube na talagang sinasamahan ng Diyos. Ang inyong lingkod, meron din po tayong YouTube channel. Ina-upload natin lahat yung ating mga itinuturo sa mga gawain, pag Sunday, sa mga Bible study. Handyan po lahat. Makatutulong po sa atin yan mga kapatid. Kesa kung ano-ano po ang ating panunuorin araw-araw na nauubos yung oras at araw natin na wala pong maitutulong na maganda sa ating spiritual life, yung lahat ng ating pinagpopokosan. Muli pong i-focus natin ang ating mga tainga sa salita ng Diyos. Muli pong i-focus natin ang ating sarili. Dalhin natin sa mga lugar na kung saan nandun po ang mga gawain. Muli po i-focus natin ang ating mata sa mga tamang panoorin. At yan ang makapagbibuild ng ating matatag at matibay na pananampalataya para hindi mapakulaps, manakaw ni Satan. Ikalawa, na ninanakaw niya yung hope, yung ating pag-asa. Yan nga po yung ating pinag-aaralan. Saan nagmumula ang pag-asa o ang hope natin? Sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. Ano sabi diyan? Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Nakita niyo po, merong process. May process po yung hope. Hindi po pala basta-basta yun ay na-achieve ng isang mananampalataya. Nagsisimula po yun sa isang may kagalakan na pagbabata or sufferings. Maya mapalad po yung mga Kristiyano na kahit may pinagdadaan ng sufferings, handang mag-sacrifice, handa pa rin sumunod, handa pa rin maglingkod, handa pa rin gumalaw, handa pa rin gumawa para sa Panginoon. Handa pa rin sumuporta para sa gawain ng Panginoon. Kagalakan niya yung kanyang pagbabata para sa Lord. Hindi ito nagiging cause ng panlulupaypay, ng panalamig, kundi habang meron siyang sacrifices, habang meron siyang pinagdadaanang sufferings sa kanyang buhay, pero nagagalak pa rin siyang magpatuloy na nagbabata, na nagpapatuloy na sumusunod, sumusuporta para sa ating Panginoon. At kapag ganun po yung ating pong sitwasyon, ano po ang sabi? Sapagkat alam nating iti nagbubunga ng, ano po yung sumunod? Pagtitiyaga. Yung palang pagtitiyaga, mararanasan po natin yan na meron na tayong spirit of patience kapag tayo muna'y una nagagalak sa ating mga ginagawa sa Panginoon, sa kabila na tayo may sufferings, sa kabila tayo po ay nahihirapan, nagsasacrifices, pero masaya pa rin po tayo. Kapag ganun po yung ating naging sitwasyon na, ang kasunod po niyan level ay katyagaan. Ito po, sa katyagaang ito, dito po maraming hindi tumatagal. Nawawala na po yung patience. Sumusuko na po. Pero kapag tayo naging matyaga, hindi mo makikita ang mga bagay sa paligid mo kahit nakapanlalata, nakadidisappoint, nakadidistract. Dahil magpapatuloy ka lang na ikaw ay handang magbata ng may kagalakan at may katyagaan.
Kasi pag ikaw ay nawala na po yung galak mo sa yung pagbabata para sa Lord, hindi ka lalo't higit magkakaroon ng katyagaan. At kapag nawala yon, ang tendency po niyan, hihinto ka. Hihinto ka. Kasi po, madidisappoint ka. Madidiscourage ka. At yan ang gusto ng dyablo sa buhay natin. Yung madisappoint tayo, madiscourage tayo, at mawala na po yung tiyaga. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nung lagi tayong may galak. Na kahit parang ikaw na lang, dumating man yung panahon na parang ikaw na lang yung gumagawa. Ikaw na lang yung naglilingkod. O yung mga kasama mo, ala na, nagbagsa ka na. Yung mga kasabayan mo, ala na, mga nagbalik na sa dating masamang buhay. Pero ikaw nagpapatuloy. Hindi mo tiningnan yung mga nasa paligid. Hindi mo nakita yung mga kasamahan mo na nanghinawa na. Ikaw nagpatuloy. Kahit ano yung nararanasan mo, kahit ano yung nangyayari sa paligid, kahit ano yung nagaganap sa kapaligiran. Nagpatuloy ka na may galak, may sacrifices, kahit may suffering, may galak pa rin na ginagawa mo ang mga bagay para sa gawain ng Panginoon, para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ka nagiging matyaga. Ang tiyaga mo, yung katyagaan, ang ganda pong katangian yan sa isang mananampalataya. Lagi kang kinakausap ni Satanas, huminto ka na. Binubulungan ka lagi ni Satanas, huminto ka na, magsawa ka na, walang nangyayari sa buhay mo. Tinan mo yung mga kasamahan mo, wala na, ikaw na lang. Kaya, panghihinawain ka ni Satanas. Pero kapag ikaw ay tunay na merong pag-asa, dahil ikaw ay patuloy na nagagalak, nagtsatsaga, ano ang sabi sa verse 4? At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng ano? Lakas niyo po, ano? Katatagan. Nakita niyo po? Kaya hindi ka tatalikod sa Diyos. Hindi ka magbabalik sa dati mong buhay. Hindi ka magbabackslide. Bakit? Kasi kapag ikaw ay matyaga, magpuproduce po yun ng endurance sa'yo. Magiging matyaga ka. Magiging matatag ka. Kaya hindi ka na kaya atakihin ni Satanas. Bakit? Kasi matibay ka na, matyaga ka na. Dahil ikaw ay matatag na, kahit ano mga bagyo, unos, pagsubok, suffering na kinakaharap mo, patuloy mo pa rin pasasalamatan, patuloy mo pa rin pararangalan, patuloy mo pa rin i-glorify, patuloy mo pa rin paglilingkuran ang Diyos kasi meron ka ng katatagan. Wala nang sandata na pwedeng gamitin si Satanas sa buhay mo para ikaw ay italikod sa Diyos sapagkat ikaw ay matatag na. At yan ang ayaw ni Satanas na marating mo yung level ng katatagan sa iyong buhay pananampalataya. Na kahit ano nagaganap sa buhay mo, kahit ano sinasabi ng tao, kahit ano ang ginagawa ng tao sa iyo, kahit ano ang ginagawa ng iyong kapatid, sinisiraan ka, winawasa ka, pero pinapapasok mo lang sa tenga, inilalabas mo sa kabila, kahit ano ang mga problema at pagsubok na nararanasan mo, buong galak kang magtsatsaga, magpapatuloy na susunod, maglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi matatag ka na. Yung mga Kristiyanong hindi pa matatag, maraming Kristiyano matitiso rin. Wag na wag kang merong masasabi na hindi maganda, parang makahiya. Alam niyo po ba damong makahiya? Na kapag bagya mo lang nasaling, titikom kagad. Maraming Kristiyano ganon.
na wag may makikita na hindi maganda sa iyo, wag na meron ka magagawa na hindi maganda, wag na meron ka masasabi na hindi maganda, kahit 99 ang sinabi mong napakaganda, pero merong lumusot na isang salita na pangit. O yun pa yung magiging dahilan, ayoko na sumamba, ayoko na magpatuloy, di maganda yung sinabi ni pastor. Sipin niyo po yun, kasi hindi ka pa matatag. 99 yung sinabi ng tagapagturo, yung sinabi ng pastor na para ikaw ay palakasin, patatagin, i-motivate, tapos may lumusot lang na isang salita na hindi nagustuhan, yung pa ang naging dahilan na tisod, ayaw na sumamba. Ibig sabihin, nakagawa ang dyablo sa buhay mo. Hello? Wala pong perpektong tagapagturo. Wala pong perpektong pastor. Maiikot natin ang buong mundo. Lahat ng tagapagturo ay may nasasabing po pwedeng hindi natin magustuhan. Pero ang ating pakanamnamin ay yung napakalaking porsyento na sinasabi ng maraming tagapagturo na makatutulong at makapagpapalago sa ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Ano po ang sabi pa sa verse 4? At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng, iyon, nakita niyo po yung process. Kaya hindi pala basta-basta magkaroon tayo ng genuine hope mula sa Lord. Meron palang proseso yun. Kailangan mo munang maranasan na kahit ikaw ay nahihirapan, napapagal sa iyong ginagawang paglilingkod, pagsunod, pagsuporta para sa ministeryo ng Lord, kahit pagal na nahihirapan ka na, pero galak ka pa rin, nagagala ka pa rin, na ginagawa mo yun. At doon, ang magiging bunga nun ay, sabi doon, ang magiging bunga nun ay pagtsatsaga. At kapag ikay meron ng katsagaan, ang magiging bunga nun ay katatagan. At kapag ikaw ay meron na talagang totoong genuine na katatagan, ang bunga nun ay pag-asa. Kaya, patay ka na sa sarili mo. Kahit ano pa ang sabihin ng tao, kahit kutyain ka, pagtawanan ka, sumpain ka, kahit ano ang pagdaanan mo sa buhay, dahil ikaw ay meron ng pag-asa, na totoong pag-asa sa Panginoon, hindi ka bibitiw, hindi ka hihiwalay, hindi ka hihinto sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi meron ka ng tinatawag na genuine hope na dumaan sa tamang proseso. Amen? Grabe pala yun. Hindi pala basta-basta yung mga yun. Meron palang mga process yun. And then third point, tinatawag na pag-ibig. Yung genuine love natin sa Panginoon. Napakahalaga po niya mga kapatid. Natin niyo po si Peter, 3 beses ang tinanong ng ating Panginoon. Ano sabi ng Lord kay Peter nung muli siyang mabuhay at nagpakita sa kanyang alagad na si Pedro? Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo Panginoon, mahal ko po kayo. O kung ganon, pakanin mo yung aking mga tupa. Nakita niyo po yun? Tapos, pangalawang tanong uli, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, alagaan mo yung aking mga tupa. Pagkatapos, pangatlong tanong, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Nalungkot na po si Pedro. Bakit? 3 beses po siyang tinanong. Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Pakanin mo yung aking mga batang tupa. Alam niyo po ba yung bili na yun ng ating Panginoon? Yung mga mananampalataya, tao, gusto ng ating Panginoon na alagaan talaga ni Pedro sa pamagitan ng pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Diyos.
Yung sinasabing, pakainin mo yung aking mga tupa, hindi lang po yung pagkaing literal. Pagkaing spiritual po yun. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 4 verse 4 na sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa ating Panginoon yung tinatawag na genuine love natin sa Kanya. At ito yung ninanakaw, ito yung winawasak ni Satanas sa buhay ng bawat isang manampalataya at sa buhay ng bawat isang lingkod ng Diyos. Yung marubdob at maalab na pag-ibig natin sa Diyos. Ano po ang sabi ng Bible? Ito, meron na naman pong process. Ang tinatawag na genuine love from God. Ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Pansinin niyo po, saan po pinadadagdag sa ating buhay yung mga bagay na idadagdag sa ating pananampalataya. Ang unang-una po kasing mararanasan po natin, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. At kapag meron na po tayong pananampalataya sa Panginoon dahil po sa salita ng Diyos, ang sabi po dito ni Peter, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. Ang alin? Ang idadagdag natin kauna-una, ang sabi po ni Peter ay ang, ano po yun? Kabutihang asal. Kapag tayo meron ng tamang pananampalataya, ipinadadagdag sa atin yung kabutihang asal. Yung ating karakter, yung ating attitude. Sabi nung iba, yung isa na yan may attitude. Dapat po maging mabuti yung asal natin. Dapat po maging maganda yung ating pag-uugali. Kapag tayo po ay meron na pong pananampalataya at kapag meron na po tayong magandang pag-uugali, good character, ano po yung dulot nun? Sa kabutihang asal ang kaalaman. Magkakaroon tayo ng knowledge. Malalaman na natin yung mabuti at masama. Dahil tayo po ay may pananampalatayang tama, na bago yung ating karakter, nagkakaroon na po tayo ngayon ng knowledge. Nagkakaroon po tayo ng tamang kaalaman. At kapag tayo pinagkaroon ng tamang kaalaman, sa kaalaman po ano sabi? Ang pagsupil sa sarili. Yan po ang process. Diyan po maraming bumabagsak. Hindi kayang supilin ang kanyang sarili. Yan pinatawag na self-control. Talagang paulit-ulit niyang ginagawa yung mga maling bagay. Paulit-ulit po siyang nawawala sa sarili. Kasi hindi niya kayang supilin yung kanyang sarili. Kasi nasa ilalim pa rin siya ng authority and power of Satan. Ang kontrolado pa rin siya ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya hindi niya kayang kontrolin yung kanyang sarili. Paulit-ulit siyang gumagawa ng mga labag na mga gawain sa harap ng Diyos. Pero kapag tayo po, alam na natin yung mabuti at masama, at tunay po yung ating pananampalataya ay genuine, at nasusupil na po natin yung ating sarili, meron na po tayong tinatawag na self-control. Ano po ang magiging bunga nun? Kapag tayo po may self-control na, ang kasunod po nun ay katatagan. Dahil matatag ka na, matibay ka na sa iyong pananampalataya, sa iyong relasyon sa Panginoon, sapagkat meron ka ng tinatawag na self-control sa tulong ng Espiritu ng Panginoon. Hindi mo na ginagawa yung mga bagay na alam mong mali, sapagkat alam mo na yung mali at tama, alam mo na yung hindi maganda at alam mo na yung maganda, at nakalulugod sa Diyos at napipigil mo na yung sarili mo. Diyan darating yung punto na ikaw ay totoong magiging matatag.
At kapag ikaw ay totoong matatag na sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos, ano po ang dulot nun? Kabanalan. Kaya ikay mamumuhay na with righteous living. Bakit maraming Kristiyano, karnal, banal paglinggo, pero mula Lunes hanggang Sabado, I'm sorry for the word, naglulusak sa kasalanan. May mga ginagawang lihim. Kasi nga po, yung process, hindi po nila talaga nakuha. Nagpatuloy sa kasalanan. Hindi kayang kontrolin yung kanyang hilig ng laman. Talagang patuloy na namumuhay sa kasalanan. Patuloy na namumuhay sa makamundong mga bagay. Patuloy na gumagawa ng mga lihim na hindi nakalulugod sa tao at sa harapan ng Diyos. Kapatid, maitago man natin ang ating gagawin ng mga kasalanan sa harapan ng tao, sa harapan ko. Pero sa Diyos, ang Diyos ang may sabi, walang bagay na malilihim sa Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa Kanyang paningin. Sa Kanya tayo pagsusulit. Lahat ng ginagawang kasalanan ng isang tao, may consequence po yan. May palo po yan. Maniwala po kayo sa akin. May palo po yan. Magiging mabigat ang buhay. At dapat kapag pinapalo ang isang Kristiyano, kinakalabit ng Lord ang isang Kristiyano, dapat aware siya kagad. Dapat kagad tanggapin niya, siguro palo sa akin to ng Lord sa mga ginagawa kong kasalanan. Iyon ang time na dapat mag-repent na, dapat tumalikod na sa kasalanan. Kasi pinapalo na siya ng Panginoon. May mga bagay na nangyayari sa buhay niya na pinapaalahanan siya ng Panginoon na huwag na siya magpatuloy. Lahat ng ikukomit na kasalanan ng isang tao ay may katapat na consequence. Kaya dapat po mga kapatid, maranasan natin ito yung process na ito. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. Kapag tayo matatag na, tayo po ay nababanal. Yung buhay natin nagiging righteous. Kahit wala ka ng kasama, kahit nag-iisa ka na lang, sa isang lugar, sa bahay mo, wala nakakakita. Pero doon sa pag-iisa na yon, na wala nakakakita, doon ka patuloy na nagbababad, na nagbabalik ng glory sa Panginoon. Nagbababad sa pananalangin. Nagbababad sa mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Hindi ka showy. Hindi lang kapag may kasama ka na ginagawa mo yung mga bagay na kalulugod sa Diyos, lalo't higit kapag ikaw ay walang kasama. Dapat ang ginagawa natin, ikaw lang at sa harapan ng Diyos, lalo mo siyang gino-glorify, kinakausap, pinapasalamatan, through worship, through prayer, at lalo ka nagbababad sa salita ng Diyos. Yan po ang ating Panong Jesus. Iniiwan niya ang kanyang mga alagad, nagpupunta sa mga burol, sa mga paanan ng bundok, madilim pa, kalaliman ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw, 1:00 ng madaling araw, pupunta sa doon sa mga lugar na yun na tahimik, liblib, wala siyang kasama, at doon siya patuloy na tumatangis, nagpapasalamat, humihingi ng tulong hanggang sa sikatan na ng araw. Yun po ang ating Panginoon. Kalabitin niyo po yung inyong katabi, tanungin niyo po, kapatid ikaw, tanungin niyo po, kapatid ikaw, saan ka napupuyat? Saan ka inuumaga? Yung bang mga bagay na napupuyat ka at inuumaga ka, nakapagbibigay ba yan para ikaw ay lumalim, lalong mapalapit sa Panginoon? Kung yang mga pinagpupuyatan mo na nakapagbibigay ng alab sa iyo, sa iyong relasyon sa Panginoon, ituloy mo. Pero kapatid, kung yung pinagpupuyatan mo na yan, ay lalo kang napapalamig, na ilalayo sa Diyos, hintuan mo yan. Sapagkat hindi ka niyan bibigyan ng isang righteous living. Hindi ka magiging banal dyan.
Pero kung yung bagay na yan, na pinagtutuunan mo araw-araw, nililinis ka, kinukunbik ka, pinupurify ang puso't isip mo, ipagpatuloy mo yan, sapagkat yan ang makapagbibigay sa iyo ng isang malinis na isip, malinis na puso, malinis na buhay. At dyan po sa kabanalan, sabi po sa verse 7, yan po yung process. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. Antindi po pala. Kapag po pala tayo ay malinis na ang isip, malinis na ang puso, wala nang maruming kaisipan, wala nang galit, wala nang hinanakit, wala nang sama ng loob, totally talaga purify na. Ang kasunod po pala niyan, totoo tayo magkakaroon ng malasakit sa ating kapwa, sa ating kapatid. Hindi ka na magsasalita ng pangit sa kapatid mo, sa kapwa mo. Hindi mo na siya huhusgahan bate sa nakikita mo. Pagmamalasakitan mo siya. Hindi mo siya hahatulan, hindi mo siya huhusgahan, hindi mo siya sisiraan, hindi mo siya ichichismis kahit nakita mo sa akto, bagkos pagmamalasakitan mo siya. Gaya ng ating Panginoon na merong isang babaeng nahuli na nangangalon niya. Gustong patayin ng maraming leader ng relihiyon. Tinatanong siya. Pero itong babaeng ito, kahit merong kautusan mula sa libro ni Moises, merong batas na kapag nahuli ang isang lalaki at babae na nangangalon niya, pumapatol sa hindi niya asawa, ay kamatayan ang hatol. Pero hindi hinatulan ng ating Panginoon. Bagkos, pinagmalasakitan niya yung babaeng itong makasalanan. Bakit? Kasi ang ating Panginoon ay talagang yung tunay na banal. Walang kapintasan. Kaya mga kapatid, kapag talaga tayo ay namumuhay na sa kabanalan, hindi mo na pag-iisipan ng marumi yung kapwa mo. Alam niyo po, napakaraming Kristiyano ay sad to say, napakarumi ng isip. Napakinggan lang, nakita lang, ang daming lumalaro ng mga negatibong kaisipan. Wala pang pagmamalasakit kasi. Kaya pa wala pang pagmamalasakit kasi namumuhay pa ng karnal. Hindi pa sa lumalakad sa kabanalan. Hindi pa siya matatag. Kapag ikay matatag na, kapag ikaw ay matyaga na, kapag ikaw ay lumalakad na sa katuwir at kabanalan, ang produce pala noon, ang kasunod pala noon ay magmamalasakit ka na sa iyong kapwa at kapatid. Pangunawa, pag-abot, pagmamahal na ang iparamdam mo. Dahil ikaw ay nagmamalasakit na sa kapatid, umaabot, umuunawa, hindi ka nakabati sa naririnig, hindi ka nakabati sa nakikita mo lang, bagkus uunawain mo siya, pagmamalasakitan mo siya, instead na hahatulan mo yung kapatid mo, instead na siya ay iyong talagang i-ignore, kagagalitan, lalayuan, huhusgahan, tutulungan mo siya muli na makabangon. Tutulungan muli siya na muli na makalapit sa Panginoon. Dahil siya ay pinagmamalasakitan mo. Kapag yun ay nami-maintain mo lagi na ikay marunong magmalasakit sa kapatid, sa kapwa, ano po kasunod nun? Ano po dulot nun? Pag-ibig. So makikita po natin mga kapatid, yung salitang love, yung salitang pag-ibig, hindi pala basta-basta po pala yun. Mararanasan natin na sasabihin mo, Lord, mahal na mahal kita. Madaling sabihin, pero meron palang tamang proseso yun. At yun ang inaagaw ng kaaway. Yun ang winawasak ng kaaway sa buhay natin. Nandun pa lang sa katyagaan. Tinatanggalan ng dyablo yung katyagaan natin. Nandun pa lang sa pagsupil sa ating sarili. Tinetempt lagi tayo ni Satan. Napakaraming deception na inihaharap ng dyablo para yung ating sarili hindi natin makontrol. Sapagkat kapag tayo meron ng tinatawag na
pagsupil sa sarili, doon ka palang totoong magiging matatag sa harap ng tao at ng Diyos. At kapag matatag ka na kapatid, yun na yung tinatawag na righteous living. Wala nang tukso na pwedeng gamitin sa iyo ang dyablo kasi totoong matatag ka na. At kapag ikay matatag na, ikay lalakad na sa kabanalan. At kapag ikaw ay banal na, doon pa lang na ikaw talaga ay magiging mapagmalasakit na sa iyong kapatid. Pagmamalasakitan mo ang gawain ng Panginoon, magkakaroon ka ng passion and compassion. Mararamdaman mo ang pangangailangan ng ministeryo. Kasi meron kang pagmamalasakit. Mararamdaman mo ang pangangailangan ng kapatid mo. Na kahit hindi dumadaing, meron ka. Tutulungan mo yung kapatid mo kasi hando na talaga yung iba na yung puso mo. Pero ang gusto ng kaaway, baliktad, maging maramot ka. Ang gusto ng kaaway, ilagay sa isip at puso mo, maging wala kang pakialam sa mga kapatid. Wala kang maging pakialam sa kapwa mo. Kahit nakikita mo sa harapan na yung kapatid mo naghihirap, pero ikaw, ang ganda ng buhay mo. Yun ang nilalagay ng kaaway. Kasi nga, ito yung trabaho ni Satan. Tatanggalin ng kaaway sa puso at isip ng bawat isang Kristiyano yung totoong pagmamahal. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa, sa ministeryo. Wala ka na magiging pakialam sa ministeryo. Kaya mawawala yung passion mo, mawawala yung pagmamalasakit mo, na ikaw ay makasuporta, makatulong sa ministeryo kasi nga wala na. Wala yung pagmamalasakit. Pero pag meron tayong pagmamalasakit, lumalim at lumalim yung pagmamalasakit natin, una sa gawain ng Panginoon, sa ibang tao, sa kapwa, ang bunga nun, yung tinatawag na genuine love. Kapag tayo nakapagmamalasakit sa mga bagay sa paligid natin, sa gawain ng Lord, sa ating kapwa, hindi mo na sabihing mahal mo ang Diyos. Kung nagagawa mong pagmalasakitan yung mga bagay sa paligid mo at gawain ng Lord, mas maiibig mo at mamamahal mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ni Lord, kung yung kapatid mo na nakikita ay hindi mo maibig-ibig, papaano mong maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Tama. Pero kapag yung kapwa mo, yung gawain ng Panginoon, pinagmamalasakitan mo, huwag mo nang sabihing mahal mo ang Diyos. Kasi alam na alam ng Diyos na mas iibigin mo siya, mas mapagmamalasakitan mo siya, sapagkat yung kapatid mo nakikita. Yung ministeryo ng Panginoon na pagmamalasakitan mo, understood ng Panginoon. Totoo ang pag-ibig mo at pagmamalasakit sa Panginoon.